kung bakit yung pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner is ... ay kasama. Yung look alike segment ng It's Showtime. Kasi hindi naman kamukha daw ni Stel. Kasi ang iba naman nagsasabi, hindi kasi ganyan ang itsura ni Stel noon. Oh, Marites! 100 days na lang. Oo nga. Pasko na! Totoo yan? Yes! Ay, ang galing! Yes! Kaya naman ramdam na rin namin dito. Ay, hindi. Oh, talaga? Oo, meron nang papajikas sa akin. Padagikas! Siyempre, it's Monday and we're live and kicking. Bago ang chikan, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Demure? Of course. Mindful. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Grabe yung ramdam na ramdam yung Pasko. Parang nagulat ako. nagulat ako. Parang nagbaga ako. Alam ko lang na 100 days kasi napanood ko sa news. Ay, ako hindi ko nga alam. Ako nagbibilang talaga ako. Wow! Akala ko yung birthday niya ang binibilang. Ay, malapit ang birthday ni Junardo. Kasi may nagparamdam ng Gcash. Sorry, later. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi po tayo mahuli sa ating mga weekly episodes at sa ating mga showbiz-related content. Correct. Okay, mga Marites, simulan na po natin. Mainit-init po. Ito po. Ayan, mainit-init po rito. At dyan po, siyempre, dahil ramdam na ramdam. Grabe yung ramdam. Grabe yung Dahil nga, ramdam. dami na nag-iintay sa atin ng ating live viewers. Almost on 200 na. Ito, natin si Maine Mendoza, ineksinahan ng aso sa Eat Bulaga. Mr. Fuoniam. Nako, eto na nga, muntik na siguro mapatawag yung MTRCB. Bakit? Ay! Actually, hindi ganyan. Siyempre, naka-freeze yan, di ba? But anyway, nung Friday, nag-guest ako sa Bawal Judgmental ng Eat Bulaga. Mga pang-ilan ko na, hindi ko na matanda kung pang-ilan. Pero, nagbabalik yan kasi medyo pinahinga nila yung Bawal Judgmental. Dati, yung Bawal Judgmental, meron sila parang 10. Kasi i-judge mo, tapos may topic. Ngayon, bawat celebrity judge, may na sila, iba-ibang konsepto. Minsan, isa lang yung i-judge mo, tapos biglang may surprise sa mga kaibigan. May mga gano'n na sila. So, sa akin, Ang surprise. mga aso. Yun ang i-judge mo. Oo, yung mga... Tapos hindi mo yung eksena kasi sila ngayon doon. Bawa, may tinanong sila. Sino sa... Halimbawa, hindi ito mga aso. Halimbawa, sino sa tatlong ito ang tingin mo ay mga bumbero? So, meron ka eksena na makikipagtitigang ka sa kanila. Wow! Paano ako? Type mo yung makipagtitigan. Sa mga aso. So, halimbawa, buti nga may kasama mga caretaker yung aso. So, ano sila? In fairness, mga aspin sila. Mga turuan yung mga ano. Tsaka mga na-rescue silang aso. Kaya yung bawat aso may kwento kung paano sila na-rescue, ano sila ngayon, ano itsura nila noon, etc. Tapos may mga tanong. So, halimbawa, sino sa tatlong aso, ang pangalan ng mga aso? Si Tootsie, si Kai, tsaka si Lucky. Tsaka nga, sige ba? Walang gibara. Wale. At tapos sabi nga, nagkaroon na ng commercial noon. So parang... Malay mo, diba? Naman, di ba? So anyway, so itong ang eksena, full force ang buong The Barkads, nandun sila sa set. So lahat sila nagpa-participate. Pero ang taga-interview dun sa pagpipilian, si Maine, sa portion ko si Maine tsaka si Ryan. Tapos ang katabi ko si Bossing tsaka si Sir Joey. So eto po si Ryan tsaka si Maine, mga mahilig sila sa aso. Nakita ko naman, talagang nung nakita nila, hindi sila natatakot, hindi sila so inawa. Ganun. So si Maine, syempre ini-interview niya yung yung aso. Tapos, ayan. Yung aso ayaw tumigil, iniksenahan siya. Yung usual na ginagawa sa leg. Sa leg. Tapos ayaw tumigil ng aso. Kahit lumipat na si Maine, parang tumigil na. Nilalandi siya ng aso. Tapos parang nagpasakali sila. Ano nyo na? Parang medyo iwas nyo na. Magalit yung MTRCB. Tapos, ayaw talagang tigilan si May nung aso. Tapos sabi nga, naglokohan tuloy sa set. Live to Hindi naman sila na-taping. Live to na parang, ayan.
Actually, matagal pa. Meron pa mga ibang portion na medyo Ay, pinihit. Yung particular na aso na lang na yan. Yan, si Kai. Si oo. Kai. Na, Parang di ka, Kai? na ano siya? Lalaki si Kai. Lahat ng aso lalaki. Oh. Tapos alert yung pagkalalaki ni Kai. Tapos niloloko tuloy si Maine doon sa ano na, iba kami. Ang aso ang alindog. So yun lang naman, masaya. So expect nila na iba-iba pala yung konsepto. Hindi na yung katulad ng dati na topic lang yung naiiba. Ngayon pati yung the way ka manghuhula or the way. Tapos ano na siya, more talkies. Magaling. Kasi kailangan malaman yung kwento. So, nag-enjoy ka? Oo, nag-enjoy ako. Yun nga lang, wako na hulaan. How much? So, pag walang nahulaan, wali. Ano lang, premyo. hanggang 5K ata yung... Kasi 30K ang ibibigay sa'yo eh. Pag nahulaan mo. Hindi, 30K ang 30K. cash mo muna. Ngayon, pag hindi mo nahulaan, minus ng 10 ng minus ng 10. Walang natira sa akin. Pero may naiuwi naman ako. Pangit naman ng kwento. Ano ba? Hindi, mag-thank you tayo kay ano. Ay, tsaka mag-thank you tayo kay Sir Joey De Leon. Kasi nakakatawa si Sir Joey. Alam mo, lagi niya ako niloloko. Joey, alam mo na. Special mention niya si June Nardo. Sabi niya, Tagal na "Hoy, kaibigan niya." na bumubulong siya sa akin habang kukentuhan yung mga aso doon tsaka si Maine. Sabi niya gano'n, "Hoy, nadadaanan ko yung show niyo, yung June Nardo." Sabi niya, "Nakikita ko kayo." Ay, sinabi naman niya na nakikita niya tayo. Meron lang siya special mention sa Dati na pangalan. siya nag-promise doon pa. Ay, may promise me. Binita ka pa namin yan ni Jude. Ay, promise me ba? Hello kay Na Sir Joey. mag-guest dito. Naku, gabi na. Hindi yan ay, hindi, pwede naman mag-guest sa maaga. Yun na. Okay, Yun sige. na. Ito. Malay mo. Who knows? May Mendoza tayo. Meron naman tayong balita kay Arjo Atayde. Tinangging tatakbo for higher post at papalit ang ina sa kanya. At sinundan ito, May Mendoza, his top priority and denied that they're expecting a baby. PhD? So yun Diretso mo na. yan. Actually, sa lahat yata ng local celebrities, itong si Congressman Arjo Atayde, ang kauna-unahang nagbigay ng at nag-celebrate ng Christmas. Early Christmas gift. Dahil nagbigay siya ng Thanksgiving / Christmas party. Wow. Yan. Anong September 5? Tama ba ako? Yon. So, marami siyang mga nilinaw. Isa na dito yung, kasi na-issue na di umano'y buntis daw si Maine. Tinanong ko din to kay alam ko kay Miss Jackie ng... Oo, dati nabalita mo na yan. It was the time pala na nasa bakasyon sila. Kaya hindi rin nakapanood si Maine sa Itbulaga. Pero sabi ni Arjo, it's not true. Hindi pa preggy si Maine, di ba? Tsaka di sa Bulaga napansin ko, ang taas nung... Tumalon. Ng heels. Ng heels. Dumaluwag yung... Pero maluwag yung damit. Pero hindi daw preggy. Pero grabe tumakbo yun doon sa Olympics nila, no? This weekend. Takbo ng takbo. So, hindi talaga. Hindi Olympics. Oo, yun. Then, sa dami kasing ginagawa ni Arjo ngayon, alam na natin, isa siyang kongresista, aktor, producer din, at of course, isang asawa ni Maine. Sa lahat ng yon, ano ang pinaka-top priority niya? Alam mo, ang sagot niya, pagiging asawa pa rin, which is tama. Kasi para maging mahusay ka at ma-epektibong, sa akin epektibong aktor, epektibong public servant, di ba yung talaga. personal mong buhay maayos. Dapat yung pamilya mo muna. At kaya din nagpa-Thanksgiving kasi nga nanalo si Arjo sa Content Asia Award ng Best Male Lead for the series Cattleya Killer. And then may bago siyang series, yung Bagman, na mukhang napaka-promising din, kung saan kasama din niya si Judy Ann Santos. So abangan natin yon. At may movie din siyang ginawa, ang Moon Glow, na ang nagsulat at ang nag-direct ay si Isabel Sandoval. Happened to be, an international or US-based Pinoy writer-director, di ba? Dinirect Ano title? si Andrew Moon Phil. Glow. Akala ko ang sulat ay si Ate Glow. Wala rin si Ate Glow. Oo, alam ko si Ate Si Glow. Andrew Garfield yata dinirect nung Angel Yes, Face. Ni Isabel. Isabel.
Yun. So, ang dami niya abangan sa kanya, pero nakakabilib din si Arjo kasi nababalansin niya lahat. Di ba? At hindi ko alam, pwede naman siguro sabihin, meron yung art gallery. Talaga si Arjo? Oo. Na siya mismo ang Hindi. So, nagbebenta sila. Sila ni Miss Sylvia, the family ata. At speaking of Ibiang or Sylvia Sanchez, hindi na totoo na si Arjo ay tatakbo ng higher post. Ibig sabihin, pag higher post na, Senado na to, di ba? Hindi na totoo. Siya. Mukhang itutuloy-tuloy niya syempre ang pagiging congressman. At hindi rin totoo na si Ibiang ang papalit sa kanya bilang kongresista naman. Pero tatakbo daw ba? Si Miss Ay, Sylvia. di ka takbo ulit yan. Si Miss Sylvia. Wala naman sinabi. Mukhang Wala. hindi. Oo. Baka hindi naman. Si Carl Estrada ang tatak. Yun din na naisip ko. Bakit ka naman naisip si Carla Estrada? Wala na kasi sila sa di ba? Face to Nanay face, ng diba? ano. Oo. Doon Doon sa kanila sa Leyte. Okay. Aswat. Ito. Mayor. Baka mayor. Mayor. Taray. Kaya Mayora. Face to face. Sino nagbumalit sa face-to-face? Si Corina na ba? Baka. Baka. Taray. Okay, ito nga. Maha Salvador, nagpabinyag na ng anak. Yes. Yes! Nung Sunday nga kahapon, bininyagan na ang kanilang Maria. Pangalan lang Maria Hindi ko alam. Nunez. Oo, ang mga nakita ko kasi doon sa post ni Senator Sani Anggaray. Secretary Anggaray siya sa mga ninong. Tapos ando doon din si Piolo Pascual, Ay, sinadya ito na pa ng Catherine Bernardo. Oo, lagi. Tapos yung mga ibang close friends nila. Pero nagulat ako kasi sabi ko, anong totoong pangalan? Hinanap ko rin. Nakalagay lang Maria. Baka yun lang. Napaka-generic, no? Baka kasi Maha Rambo. Kaya Maria Nunez. Kasi Nunez si Sana Rambo, Mara. diba? Oo nga. Pinangailaman Sabi ko Maria Nunez. But anyway. Pinangailam tayo eh. Hindi kasi ako hinanap ko rin. Kasi normally, di ba, pag mga ganyan. Maria Lourdes. Oo. Maria Alma. meron? Wala. Oh, hindi, ko uso talaga, ngayon yung mga news. ganyan, yung mga maiklian lang. Tsaka Kasi yung nga, nadala na. Dati kasi, Mahaba, tatlo-tatlo. nahirapan yung bata magsulat. aray ko, anak ko. Bakit? Ay, oo, nakita ko yung pangalan ng anak Naku, mo. sinita ko. Nino, na anak mo? Oo, di ba nung isang episode natin, sinabi ko yung tunay niyang pangalan. Oo. Sabi, may nagsabi sa kanya, may nanonood na kaibigan. Tapos Yung pagdating ko doon, bakit niyo ako, bakit niyo sinabi yung full name ko? Sabi ko, Bakit kinahiya ba niya? sabi ko, hindi daw. Hindi daw tama yun. Nasabihin ko yung full name. Delikado raw, delikado. Delikado. Totoo Anak na naman. anak na. Ano? Totoo naman. So ito, napakasimple. Maria Nunez. Welcome. Chuchu. Maria nga lang talaga kaya. Nandito ba sila sa Pinas? Sorry. Yeah, dito. Ah, Pininyagan dito sa Philippines. Ay, si ano yan, di ba? Doc Ivy. Pero ayun nga pangalan ba yun? Maria. Oo, Maria nga. Anyway. Maria Maha Salvador siguro. Gusto mo magpa-poll tayo? Payag ba kayo? na Maria lang ang pangalan. Pag-anak ni Maha at ni Rambo. Pakialamanan natin. Nakialaw ba talaga? Talaga eh, no? Welcome to the Christian world. Kasi all name na kasi, di ba? All Ako gusto ko yung name na Maria. Ako hindi. Maria ako eh. Maria ka ba? Maria ano, Rose? Ako gusto ko rin may Maria. Ano ka? Sabi ng anak ko, Wag na sabihin. Ay, nako. Mas gusto na Gerald Anderson at Julia Barreto. Na prinesyo ni Mami Vanji na bigyan na siya ng apo. Ayan, prof, ano yan? Totoo ba Correct. yan? Kaugnay din ito ng naging birthday celebration ni Mami Evangeline. Oo, yung kanyang mami. Baka Maria Evangeline. Yan na. Oh, Maria nga! Tama ba? Oo, Maria Evangeline. Evangeline. Oo, yung nanay ni Gerald. Na nag-birthday. Ay, tayo sa Maria. Kasi di ba na ano tayo, sanay na tayo na nakikita natin na hindi talaga nagpapapicture yan si Tita Vanji naman. sa mga nagiging jowa na. Maliban sa pinakauna, kay Kim. Oo, close Tita ko yan. Vanji. Kasama ko yan sa ano, nung araw. Diba? Nung lalo na pag Nung araw. pag bumibili yan ng mga, ano sa baboy? Ano tawag doon? Pagkain sa mga baboy. Feeds. Dito sa Manila. Kasi meron dami silang baboy malaking yan. baboyan doon sa Jensan. So anyway, pag dumadaan yan, ayan, close na sila. Kaya nagulat, natuwa lahat ang mga fans si Julia at saka ni Gerald. Kasi, wow, tanggap na tanggap. Si Bea na ba daw. walang picture kay Tita Vanji? Wale. Pati yung mga iba pa, wale. Sino ba Kaya, iba? kung sino pa, yung malay natin kay Gerald, tanong natin. So anyway, natuwa lang. Tapos, yun na nga, may pressure na nag-wish siya sa birthday niya na sana bigyan na daw siya ng apo ni Gerald. Eh, sino pa ba naman ang
ka-emote ni Gerald ngayon, kundi si Julia. Unless sabihin ni Tita Badji, kahit kanino. Kahit kanino. Ay, aga! So yun, Kasi masaya lang. available sabi. Pwedeng una muna yung apo. Oo, di ba? Kung kanino man. Kung kanino. So birthday. Birthday ba? Sorry. Nag-birthday, Si Tita yes. Badji. Oo. Happy birthday po. Wow, close Yeah, din happy ako. birthday. Happy birthday po, Tita Badji. At yun ang kanyang winish. Oo. Nabigyan na sige po. siya ng apo. Mami po kasi may dagday. Kung hindi naman kaya ni Julia, dito naman ako. Ay! Sure ka naman na mamibigyan. Yan na. Itatry natin. Ay, nako po! Swerte ka kay Gerald. Oh, Alam mo na. Oh. Yorme Moreno may mensahe sa dating running mate na si Doc Willie Ong, No. PhD. Nakakalungkot So, yan. binessage ko si Yorme kanina, tinanong ko kung ano yung kanyang naging reaksyon dun sa naging Reveal. anunsyo or statement or Reveal yun nga, na. health reveal ni Doc Willie Ong na I'm sure lahat tayo medyo nagimbal, di ba? Yeah. Kasi At ako coming, naapektuhan ako. coming from someone na in a way parang authority, di ba? Pagdating yes, sa so, mga gamot. health tips, Correct. mga ganon. So, personally nga, nung nakita ko yung video, sabi ko sa inyo, sinerch ko pa kasi baka mamaya fake Fake news. news, Oo. Sabi ko, ay, true nga. O, di pinanood ko. Then, sa mga hindi po nakakaalam, of course, going back to 2022, sila ang running mate for Action, Tandem, yeah, Action na partido. Si Yorme na who ran for President and si Doc Willie naman who ran for Vice President. So, ayun, sabi ni Yorme, nagkausap na pala sila ni Doc Willie a day before na in-announce ni Doc Willie yung kanyang health condition. And sabi niya, I think nasa Singapore si Doc Willie Ong. Base dun sa sinabing message ni Yorme yun nga daw, nagkausap sila and nanghihingi din siya ng dasal sa lahat. true. Na sana daw ipagdasal si Doc Willie, na alam naman natin napakalaki nga daw na naitutulong lalo na sa kalusugan ng yun nga lang yung irony talaga nun Yeah, di ba? correct. Yun, Correct. the irony yun. Tsaka maraming followers talaga si Nakakalungkot, Doc Willie Ong. Kasi ang dami nakikinig sa Sobra, kanya. Yeah. oo. Sa kanyang mga payo pagdating sa Madami. kalusugan. Tsaka sa lahat ng social media na nandun siya, correct. talagang pinapakinggan siya. Kaya talaga nakakagulat at nakakagimbal yung Tapos, Abdominal cancer, something. Sarc. oo. Ay, sabi ni Hindi, Yorme. carcinoma kasi yung tawag dun sa cancer, di ba? Tama ba? Parang yung kwento ni Doc Willie is, kahit yung doktor niya, yun daw ang pinakamalaking parang mass, di ba? Na nakita nung Rare doktor nga niya. daw yung Very rare, very rare. aggressive. Pero sabi nga ni Yorme, tatagan daw ni Doc Willie ang kanyang pananampalataya lalo. True. Get well po. Get Piling ko well. naman Yeah, napakaraming Doc Willie. magdadasal para kay Doc Willie. Ito Yeah. naman po. Luis de los Reyes, umaming muntik nang magpakamatay. From Yan, alala mo nung press ko ng Ano to pasahero. Medyo Paalala lang. ay sensitibong Yes, paksa at paksa, dapat yeah. may warning. Yeah, okay. Kasi siya rin naman ang nagkwento na napag-usapan dun sa press ko ng latest pelikula ni Under Direct Kwento niya Roman talaga Perez na sinabi niya na may pinagdaanan siya nung mga nakaraang panahon. Active siya sa showbiz pa yan, ha? Nung bata-bata. Nung recent lang itong aktibo siya. Pagka Naungkat lang nakakausap yan eh. siya, nagkukwento talaga siya about Na About naghahanap that. siya ng Yung mga mental health kaibigan, yung mga naghahanap siya ng yung meaning sa buhay, sabi niya gano'n. Kaya naisipan niya, ang dami daw pumapasok sa isip niya, na ang dami sa emosyon niya, hindi stable. Kaya mabuti na lamang daw at mayroong mga pinagkaabalan at mayroon siya mga ilang pinagkatiwalaan ng mga tao na pinakinggan niya kahit papano na iwasan ang tangkang pagpapakamatay. Although ang dami niya ng attempt daw na talagang gusto niya ng kung paano lalaslasin daw yung pasintabi ha, yung term na ginamit niya kung paano lalaslasin yung kanyang pulso or kung paano magbibigti, something like that. So yun, actually, yung pala yung kaya natuwa si kay Tita Aster Amoyo kasi yung pala yung naging topic nila sa episode ni Tita Aster sa TikTok kasi nabanggit niya yung salitang hindi puro tiktak lang tapos nabigay siya ng kasi may tinanong sa kanya na ang dami daw mga kaibigan kasi na puro cha-cha-cha lang parang mabuti ka lang pag marami kang nagagawa or naitutulong sa'yo so TikTok lang daw ng TikTok nagpasumbali siya daw kay kay Tita Aster kasi parang nasagasaan yung title ng programa and then pag-usapan na nga yung tungkol dun sa
pagre-reveal pa lang nyo. But anyway, na-share naman na nyo yung sa lahat ng mga nag-attend ng press con. So, kaya binabalita din natin. Pero ba't di parang kinuha siyang chef, pastry chef ba siya? Pastry chef siya ngayon. Ng isang bar. Ng Viva Cafe Yan, ng isang Viva Cafe. Pastry. Sinusubukan daw niya yung maging pastry chef. Oh, bongga naman. Diba? At least, Baka diba? naman, Luis. Charot, mahilig ako sa pastry. Charot lang. O basta yung movie nila, sa October pa naman ipapalabas yun. Yung Pasahero ang bida sina Bea Binene, Mark Anthony Fernandez, si Andre... anak ni Aiko! Iliana! Grabe yung pagtama. Si Luis de los Reyes. But you were there. Yeah, I was there. Oh, you were invited. Yeah. Di kasi nakikinig. Pati yung mga kwento doon kung bakit You're sila always Alam ko yan, Diyos You're ko. always Pero alam invited. niyo si Luis kasi, di ba? Yung kay Enzo, hindi na pinag-usapan. Okay, go. Ano din yan talagang binigyan din naman ng break ng bongga ng GMA. GMA. Oo. Siya ang kauna-unahang collab team ni Alden. Oo, sa... And ako Yung Alakdan ba yun? Ano ba yun? Alakdana. Alakdan. Kung meron mga negative na mga comment or what, ako naniniwala ako, Alden and Luis love team is one of the best love teams ng GMA. Kasi swak sila may chemistry sila acting-wise, even physical. Diba? Ayun, kaso pumasok yung Aldab. Meron ako naalala na series Tapos na naging jowa niyo yung Actually, bago Aldab. Enzo Pineda. Masalimot din kasi yan dahil sa mga parientes, may Yun. ganon. Tapos naging jowa ni Luis si Enzo Pineda na naging masalimot. Yes. Just Meron ako naalala na... Ayaw niya I was such a witness. Yes. Meron ako... Napag-usapan pero off the record. Napag-usapan pero off the May gusto ko record. series niyan. Ano? Wait, hindi yung Alakdana. Yung with Yula ba? Hindi, yung nag-iba yung mukha. Blues ang itim ba to? Hindi naman siya ba si Blues ang Kasi itim? ni-remake yun Hindi yung sorry, ang namayapang Jacqueline Jose. Yeah. Nandun din si Alden. Mundo, may title sa Mundo. Mundo may Mundo may Magunaw. Mundo mo'y Tapos ang tawag pa nga sa kanya ni Miss Jacqueline, Unggoy. Yeah. Ayoko magkaroon ng apo ng unggoy, tapos pinapakita siyang gano'n. Tapos in fairness, ang galing umarte ni Luis de los Reyes. Magaling umiyak. Ako mas gusto ko yung yung love story kasama si Jean Garcia. Remember mo yon? Yung title ko nun? rin yun eh. Basta may mundo dun sa title. Yung Mundo Mo'y Magunaw. Love story Yun na ba yun? Okay. Ito. Say ni Andrew E., 80% ng Pinoy pangit. Siya lang. Grabe naman, netizens nag-react. Mr. Po, ano naman itong balita mo to? Siyempre magre-react ang netizen, no? Then, in-interview siya. Tapos, syempre, alam niyo naman pag Andrew E., hindi naman mawawala sa kanya yung humanap ka ng pangit. Na, yun ang ikinasikat niya, in fairness. Yan ang awitin na yan. After that, Dina. Meron namang iba pa. Yung mga gamol-gamol. Ano? Megamol, yung mga gamol. Di, Ano gamol. ang title ng gamol? Gamol. Tsaka yung Alabang Girls. Laki tayo na Andrew E. But anyway. Laki na Andrew. Ano na? Banyo Queen. Banyo Queen. Yung Ako rin Alabang yan Girls. Anong title? Alabang Girls. Alabang Girls. Anyway, so syempre, sinabi ni Andrew E. na 80% ng Pilipinas ay pangit. Kaya, nung narinig nila yung kanta, 80% ng Pilipinas nagbunyi. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng value na in life na dati wala sa kanila. Tumaas yung value nila kaya nagpasalamat sa akin ang lipunan. Di siguro? I disagree. Nung panahon niya siguro. Hindi pa. Papayag ka ba na ang Pinoy ay ano? Basta doon ako sa 20%. Charot. Noon Hindi yan, siguro. noon. Nag-improve na po ang lahi. Hindi naman. I mean, Anyway. siguro syempre in-exage niya lang. In-exage niya lang yung... publicity siya di Andrew E. Hindi, pero syempre... May concert, di ba? May concert ata. Oo, may concert. Talaga Hindi may ko concert. alam. Doon mo na Hindi ko isi-segue yun eh. Wait! Hindi ako umatay ng press con. Close kayo? No! Pero alam mo ba ang apelido niya? Kapag-apelido ko siya. So, hindi ko alam kung ano. Anyway. Espiritu. Fu. Andrew Fu. Ford Medina? Hindi, ito, Andrew Ford Medina siya, di ba? Anyway, eto na. Sabi, may mga iba na sumasang-ayon kasi parang sinakyan nila yung trip. Parang, tama. Basta hindi ako kasali sa 80%. May mga iba naman, syempre, hindi mo maiwasan na nandadamay ka pa. Actually, yun ang gusto ko sabihin. Mandadamay Nadamay ka pa.
Pero siguro gusto lang niya i-explain. Siguro yung value ng mga hindi masyadong hindi sila masyadong confident sa kanilang itsura. May mga ganun tao. Siguro nagkaroon nga naman ng confidence dun sa kanta niya. Pero, at saka sinasabi nga lang naman niya, during that time na nag-hit yung kanta niya, kaya siguro in-equate niya doon sa 80%. Actually, nag-iingay lang kasi may show. At saka hindi, wala naman. Akala ko eleksyon. Malapit na rin. Pero hindi ko alam kung tatakbo siya sa eleksyon. Pero ito nabalitaan ko. Huwag na siya mag-endorse. Mabenta siya sa eleksyon sa kampanya. Sa probinsya. Kasi nga, matindi yung hatak niya sa mga probinsya. Ano siya? So may katotohanan. Hindi, sa probinsya, malakas siya. Sa probinsya, malakas siya. Kaya siya kinukuha ng mga Nakahatak siya eh. Kasi yung recall nung kanta niya, di ba? Hindi, tsaka hindi. Nakasama ko siya sa isang hindi sa probinsya, dito lang sa Maynila. Nagkasama ko siya sa isang parang call center na event. Host ako, siya yung performer. In fairness naman, bentang-benta siya dun sa crowd. Totoo. In fairness naman. Kahit sabihin mo mas bata yung crowd, hindi naman niya naabutan yung kasagsagan niya. Pero iba yung dating niya kapag nag-perform. Kasi nga hindi naluluma yung mga kanta niya, yung mga rap niya. In fairness. Kasi Neo nga kilala siya eh. Di ba? Ay, nagra-rap si Neo nagra-rap din. Kaya hindi Kaya sabi ko, wag mo yun. Bakit? Zhonget. Grabe naman! Grabe naman! Grabe ka kay Andrew. Grabe ka kay Andrew Paul Medina! Dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. Nandito si Andrew E! Okay, kaya mo na si Andrew yan. Basta relevant pa rin siya. Relevant talaga. Wow, relevant. Ito, Bea Alonso, nalibre sa cast and crew ng soap. Unaffected sa pagkumpara kay Jody Santa Maria. Bigla nga nagkaroon siya sa bahay mismo nila. Treat niya yung mga kasamahan niya. Ito ba yan? Yeah. Na nagkaraoke pa, kantahan sila, nagpano. At hindi lang yun ayon sa ating kamarites, hindi na doon pagkain at drinks ang talagang meron siya may mga pakimkim-pakimkim. Sa mga production siguro yan. Mga staff na Sino yun? Hindi ko naman ma-imagine. Pinakimkiman niya halimbawa si Carla Abellán. Si Jing Garcia. Bakit ang hindi, di ba? Naku, generous din niya si Carla. So yun, masaya sila doon. Sino ito? Pwede bang pakimkiman to? Sino to? Si Brad Valdez. Maging guest na rito yan. Here. Ito may Ito bigote. Yes, si Brad. Ang pangalan? Si Jackie Lu. Jackie Lu Blanco. Check ko nga sa IG. Ay, ang taray. So, ang saya lang nila. Pero, magtatapos na ba yung Widow's War? This one, sorry. Hindi, yun. No, this one is the husband of Raisa. Partner pa lang. Si Miguel Cruz. Kilala ko yung Alin? unit director. Sino? Si Paul Santa Ana. Tatawa ko. Parang parang alam mo yung ano tawag sa gano'n? Yung annual, Yearbook. Sabi, Oo nga, naka-message ko si Direct Paul Classmate. Santa Ana. Second unit director nga siya ng Widow's War yan. classmate ni JN. Yun nga tanong ko, mag-i-end na ba? Kaya nagpa-treat na siya or what? Or gusto lang mag-something? Happy lang siya. Minsan kasi ganyan yung mga artista kapag, alimbawa, medyo may long break or parang nakabangko ng marami. Parang, sige, kita-kita tayo. Yun kasi ang mga artista na gano'n. Yun naman na sinabi ni kasi family na sila doon. Parang natuwa daw si Bea kasi di ba nagtitaping sila sa Las Casas sa Bataan. So parang... Di ba ikaw may-ari nun? Ilang buwan din yata sila doon sa Bataan. Ha? Sabi ko ikaw may-ari nun? Oo. Baka malaman ni Gio. In-announce ko na naman. Magalit sa akin. Take na yung namin. Alam mo ba, Las Casas, Rosas talaga yung Rose yung... Ilusyon ito. Ay, masarap doon. Ilang beses na kami nagpunta doon. So anyway, napag-usapan na rin lang kasi di ba kukumpara sila ngayon ni Jody kasi yung halos magkatapat yung kanilang... Sila na magkatapat. Halos. Hindi na si Sagrado. Hindi na. Naurong si Sagrado Napagitnan after Batang Quiapo, yung Lavender Field, pero tapos nag-overlap Sagrado. na konti. Tama ba? So, nagpapang-abot sila. So, kinukumpara kasi sino mas magaling umarte, sino ganyan. Unaffected. Dead man lang naman daw. Dapat lang naman. Magkaiba sila ng Ng style. At saka ng mga roles nila, iba. Oo. Kapwa sila magaling. Pero iba yung style ni Jody kay Kay Bea. Pero aminin natin, mas pinag-uusapan talaga yung Lavender Fields. Correct me if I'm wrong. Or talagang gumanon ako, no? Kasi napapanood ko kasi siya sa Netflix. Sa Netflix.
Nasa Netflix na rin ba yung Widow's War? Hindi ko Wala sa hindi ko- Netflix. Pulang Pero not lupa. for anything ang Pulang ganda, araw pala. ang ganda din ng kwento talaga ng Oo, Widow's magagaling ang War. artista dun, no? Kaya ngayon, ang talagang hinihintay kung sino talaga yung totoo. Killer. O, kasi nakita ko pumasok si eksena si ano. Sino nga ba to? Yung Rafael Rosel. Ano ba? Grabe yung ma. Si Rafael Rosel na parang... Hindi ko napanood yan Pulang Araw tsaka yan. Uy, yung Pulang anak Araw, ang ang pinapanood ganda. ko. Pulang araw, pinapanood mo na? Anak. Hindi anak. Ano anak? Asawa Ate na V? asawa ko. Asawa na. Ayan na naman. May kasalan na. Yan na naman yung dati sinabi na niya yun sa atin. Oo, Ang di ba? tatay. Asawa na asawa ko. Yun pala Anak yung- Pero hindi pala ko kasi yun. nakapanood yun. Asawa Sino ko. ba? Sino yun? Sorry. Sino Si ano, artista? si- Raver, si Jasmine Curtis, si Si Joel Lopez. Bascon. Si Lizelle Oo. Lopez. Si Joem, ano ano? ba? Si Sino? Si Jasmine ba? In love na sa character ni Joe M. Ni Joe M. Magpapakasal na nga sila eh. So, Tapos Papakasal in sila. love na siya Oh, doon. tapos bigla lalabas sa eksena si Nawala na Raver. yung love niya kay Raver. Meron pa kasi alam niya. But anyway, hindi ko naman masyadong tinututukan. Eh, di ba ni-rape siya Ni Joe M. dun At tinago siya sa bundok. Why do you like that? Ha? Why do you like that? Nakaka-relate anak? hindi. Kamaingay. Oo, Nakaka-relate. taga-bundok ako dati. So masaya lang. Akala ka naman dahil sa affair. Alam ko na kung bakit mo yung gusto. Kasi hindi- wala. Kasi yung mga pinapanood mo sa YouTube na lumalabas dyan sa phone mo. At saka ang gwapo ni Joe M. Bascon. Gusto ko si Grabe. Ang galing-galing ni Joem. Si Raver Ay, ni naman. Meryl. Mas magaling si Joem kaysa ka Raven. Oh, yan na. Sinabi niya. Pero mamaya, Diba? Sige, anak o yung pangarap? Alin? Anong pipiliin mo? Paano pangarap? Ano pangalan no? Abot Abot kamay ang na pangarap. Patapos na yun eh. Tapos wala na si Ken. Pulang araw ayaw mo. Wala tayong issue ng Ken Chan. Okay. Hindi natin Ay, wala dinagdag, si no? Ken Chan, di ba? May lumabas Pero na nga nasa doon ng mga bahay ni warrant of Rose. arrest, Okay di ba? naman. Eh, si Rose ang magsasabi sa Webes. Ay, ako nga eh. Ang tigil-tigilan niyo. Baka malagay na ako sa national security dito. Baka mamaya paglabas sa atin, inuuli ka na Rong. Wala siya full name. Bigla naging may-ari ako ng Las Casas. Tapos, nasa bataan pala Nasa bahay si... namin si Ken Chan. Lalo ngayon, balitang lumabas na yung warrant of arrest. Ako lang. Ano ako nasa bahay pala ni sa bataan. Ay, ayusin nyo yan, baka mamaya. Hintayin na lang natin. Baka mamaya. Ay, wala po katotohanan. Nagbibiro lang po. Wala po si oo. Ken Chan sa bahay namin. Pero totoo pong may clause na restaurant sa Balanga, Bataan. Okay, ito. Puta niya muna, wait, meron palang restaurant doon? Baka ako nakakakain doon eh. Naku, bakit mo pa sinabi yan? Mamaya alam, ma-relate. Walang yan. Sinabi mo pa may restaurant doon? May na-close na restaurant sa Balanga. Nanay ni Rose taga-Bataan doon. siya. Nako. Wala, sa kanya Tapos hindi ka umuwi ng Bataan ng weekend. Oo, sa kanya pinamahala, no? Bakit hindi ka umuwi ng Bataan ng weekend? Hindi nung time na lumabas yung story ni Ken Chan. Ay, Kaya baka, ako di muwi. baka maposeidon adventure. Oo, di ba? Oh my God. Ay, Ito, wala hintayin na katotohanan natin. po yun. Oo. Baka Ano lang mamaya yan? may maghanap ng Kakatuwa bahay lang ho kami namin. rito. Alam mo, Bea Alonso lang pinag-usapan natin. Bigla lang. Sino no? Sino ba nag- Bring up nung Ken Chan. Hindi ko alam. Ikaw. Kasi pinanirap niyo ang abot kamay na mag-i-end na kasi sabi ko wala na si Ken Chan doon. And wala na ako alam kay Ken Chan. I don't care. Ay, pero si Ken Chan, Sana Ken no. Chan, mag-add na rin tayo. Mula nung lumalabas na yung mga yung pangalan niya sa news kasi dati mga blind item lang. Talagang bigla naman nagpo-propose ngayon si Ken. Parang siguro Propose pinapakita ba? niya na Pero, hindi ako nagtatago o hindi ako nawawala, eto ako. Hindi, pero maganda naman na nagpo-post siya dahil alam natin na at least Andyan okay siya. siya. Oo. Alive. Sana lang maayos na yung kung ano man yung problema niya. Di ba kung may problema man Meron talaga, nga, kasi meron. May nag-prosper na nga isang kaso ng 30 million. Ganun. Oo. Sana na pag-usapan Sana niya. maayos niyan. Maayos na. Oo. Di ba? At huwag niyo na isangkot si Rose. Wala po siya kinalaman. Gino-joke ko lang po si Yan, Rose. ayusin mo yan. Gino-joke ko lang. Pero, Pati yung nag-close na restaurant sa Balanga, nagjo-joke ako. Naka-open lang. Nagjo-joke ako, pero hindi ko alam kung bakit hindi siya umuwi ng Bataan ng weekend. Tsaka bakit nag-close. Ayan yan. Shoot! Pag-usapan natin, Bel Mariano graduates from senior high school. Yes! Congratulations, Bel! Nakakatuwa ako, natutuwa ako kapag may mga artista, lalo na yung alam natin na mga sikat, di ba? Yung talaga sobrang mga busy.
pero nagagawa pa rin nilang magtapos ng kanilang schooling. So si Belle po ay graduate na ng senior high from her home school. Yes! Yan. So ito nga, kung saan nag-march siya. And nakikita mo doon sa comment section ng kanyang Instagram, bumati si Donnie, si Maricel Laksa, si Anthony Pangilinan, si Gary Valenciano. In fairness, ang mga Valenciano, mga Pangilinan, alive and kicking sa pagbati kay Belle. So, andun yung pagiging proud nila, syempre, for Belle. And ang mga comment din, puro mga positive, sinasabi nga na matutuwa sila, happy sila, at proud sila dahil nagiging magandang ehemplo, lalo na sa mga kabataan, si Donnie at saka si Belle. Correct. Which I agree. Yeah. Siya yung latest addition ngayon dun sa elite list ng mga gumagraduate talaga. Although, galing. Sana sa susunod naman yung kanyang college degree. Yung degree na talaga. Pero congratulations. Yes. One step, closer. Kaya ako natuwa dito kay sino itong batang sa Itbulaga? Si Riza May. Nag-high school na siya ngayon. Sa FEU. Oo, si Riza May na nakasama ko sa commercial ng Mega Sardines. Ganyan kaliit. Tapos pag nakikita ko sa Bulaga, Diyos ko, dalaga na. Anyway, baka sabihin mo na naman, Ma! Uy, may bagong bata dun. Si Amber. Si Amber yung 4 years old. Galing-galing kumanta. Kumakanta nga. Pero parang nasa location siya kasi nung nag-guess ako Parang kasama niya sila Jose. Yata. Parang hindi na siya nasama ata nila, di ba? Ang galing niya. Ang galing ng bata. Parang Kaninong anak yun? Saan na-discover yun? Nanalo yun sa Child of the Year. Sa kanilang Bulaga Cinema, Barangay Cinema. Lahat na lang may lola, may nanay, may Bata pa yun po. 4 years old pa lang kasi yun. Pero ang galing talagang aminin natin, ang Itbulaga over the years, napakaraming na-discover. At sumisikat. Correct. Saan na tayo napunta? Baka sabihin mo na naman, Ma. Ganun, okay lang. Pagpasensyaan mo na kami, June. Baka mamaya may nagtatanong, nakidnap ka rin ba? Kaya ka gusto mo sa bundok? Ito. Numeratsa na tayo kay Enrique Hill. Hataw muna sa mga provincial shows. Yes! Paano ba yan? Kasi Booking mo ba yan? Booking mo yan? Takurong sa Sultan Kudarat. Meron Ay, sa nakakaharap ka dyan. Parang kilala ko yung bading. Bading ba yung grabe ka mga Sino dyan? Ikaw makapag-aral. Grabe ko naman kung makapag-uling dyan. Si Meg Reyes ata yan. Oo nga, si Meg. Kamukha lang. Kamukha lang ba? Baka nga siya. Hindi, si Meg na yata to. Oo nga. Alam mo, mas interesado tayo doon sa bakla kaysa kay Enrique. Anyway, Kaysa sa balita ni kasi nga, itong si Enrique, di ba? Si Meg. For the longest time, hindi naman talaga siya nagsasalita tungkol sa issue nila ni Liza. Although kinukonfirm ng mga Lizken, talagang mga supporters, na ayan si Meg nga! Si Meg nga! Si Meg Perez! Meg Perez. Tama. Bading ba yan? Oo. In fairness. Umuha ko. Ibigay na natin totoo ba din yan? Kaibigan ko yan. The mere fact na kaibigan siya ni Ambet. Hindi, kaibigan namin yan. All the more. Sige. Tapos, So, ano na siya ngayon, dito nagsasalita, lang siya na, di ba lumabas si Liza sa mga chika na ganito, wala na bla bla, tahimik lang. Kasi pinanininigan nga daw yung kasunduan nila na, di ba, maging private na lang sila sa kanilang mga personal na usapin sa buhay, sa kanilang relasyon. Kaya aside from the businesses, natapos niya na yung pelikulang Sino sa Taiwan na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong December. Ito siya, humahataw siya sa mga sa mga pag-host, pagja-judge ng mga, at isa nga ito Sultan Kudarat, meron sa Cebu, meron sa ganyan. Kaya nga, sabi nga, hindi naman yung pagpapakita na ano na siya, na osla, na laos na or whatsoever, dahil active pa rin naman siya. Ayaw ng mga fans na tinatawag siyang laos. Pwede ko bang sundan yan? Ikaw naniniwala kang sila pa rin? Oo! Ako hindi na. Dahil? Dahil may mga sources ako na nagsasabing matagal nang hiwalay na talaga si Ken at saka si Liza. Although nakakatuwa pa rin kasi hindi naman sila nag-out hindi sila inaamin. Tapos si Ken, once in a while makikita mo nagko-comment sa post ni Liza. Pero yun nga, matagal na daw talagang break na. At ang karelasyon nga ni Liza? At ang sinasabi nga na di umano'y karelasyon ni Liza ngayon, di umano, although may mga nagsasabing hindi totoo, ay si yung Jeff. na pero wala na siya doon, di ba? At
in connection with Liza, kinonfirm na rin, naglabas na rin ng statement ang Careless management na Wala Liza na. is no longer with them. Since July pa. Yeah, ayun. Late lang nag-announce. Tapos, eto, okay lang ba to? May nag-message sa akin. I think it's a fan, siguro, na mga nakakaalam. May post kasi, I think, kaibigan nila or kasama nila sa US, maybe. Tapos, dinilit. Sa post na yon nakatag si Jeff O. Una. Tapos, parang binilit or what, nawala na yung tag kay Jeff O. Kaya, ang sabi dito, parang, bakit daw kailangang i-delete kung wala namang talaga o yung mga gano'n. Mahaba kaya ayoko nang basahin. Galing sa kay, di ko alam kung pwede ko ba siyang sabihin. Oo, basta Initial. message. I think account name ang gamit niya. Tapos nireposting niya ang isang blind item ng isang vlogger na parang tumutukoy naman Sa kanilang dalawa. Ang ganon. Yun. So, abangan natin kung sabi nga ni Ambet, sila pa rin or hindi na. Sa ngayon, hindi sila nagkasalita pero marami na kasing nakakarating sa akin na talagang wala na. Okay. Mag-i-illusion na lang ako na sila pa. Pwede rin naman. Kasi marami pa rin lisken pa. Oo, marami pa naman. Naniniwala at nagagalit kapag sinasabing hindi na sila. Tapos nung nag-comment nga si Ken na fire emojis, at parang ginamit nila yun na, see, kung hindi na sila, parang bakit magko-comment si Ken? Parang gano'n. Baka nga talaga. Whatever. Tingnan, abangan natin. What do you think, Dean? I don't think Sabi ko na. Okay mga kamarites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman po ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi niyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Yan na. Stella at Pablo ng SB19, aminadong retokado. Ayan na, kuya, ako ba to? Oo, dahil dyan, mga retokada. Sorry. Mayos ka. Hindi kasi di ba sa Mais showbiz, ka mga viewers. sa showbiz uso iba pag di ba yung mga babae dati. Di kasi nung araw, mga babae lang naman ang pinag-uusapan kung retokada, di ba? Kaya na sana tayo na retokada. Pero dahil sa iba na ang panahon ngayon na kahit ang mga lalaki ay nagpaparetoke na din, so meron na rin mga retokado. So hindi naman yan itinanggi ni na Stella at Pablo ng SB19 nung kinausap sila ni Sir Boy Abunda. Actually, ito ang sabi ni Stell. Even my friends ask me, nagpaano ka ba talaga? Sabi ko, oo. Hindi ba obvious? Sinasabi ko, wala naman pong mali. Ganun na po ngayon sabi niya. Si Pablo naman ang sagot niya, hindi pumasok sa isipan ko. Pero, hindi ko na namalayan one day, nagpa-failure na ako. Nakaka-boost pala talaga siya ng confidence. Tama naman. Diba? Pero kasi kung makikita mo yung lumang picture ni Stel, kamukha niya yung nag-viral nung pandemic na Leo Marcos ba yun? Ganun na ganun pala mukha niya. Yung namimigay ng mga libreng bigas, mga sakasakong bigas. Nakulong ata. Kamukha ba? Kamukha, tingnan mo itsura. I-search nyo. Tapos, ganun ang itsura niya. Kaya Hindi ko nagulat din ako. tandaan yun Natatandaan ko yung pangalan. Nung makita ko sa namimigay ng bigas. Uy, ganun nga sila. Pero may edad na yun, di ba? Kawig Hindi, niya. actually, di ba meron pa sa naging issue yung look-ka-look-alike segment ng It's Showtime. Tapos meron doon na gumanap na parang Stel. Tapos nagalit yung mga fans. Tapos yung iba naman, Dahil? kasi hindi naman kamukha daw ni Stel. Kasi iba yung mukha ng tao. Kaso, syempre, alam mo naman, sari-sari ang komento. Ang iba naman nagsasabi, hindi, kasi ganyan ang itsura ni Stel noon. Mali yung Iba talaga reference, itsura sabi niya. niya ganun. But anyway, sabi nga nila, Kung nakaka-boost naman ang kanilang confidence, ang tinatanggap at bongga. correct. Tsaka ang importante lang is magtiwala sa tamang Pablo. doktor. Pablo, ano yung Tama. pina-enhance niya? Failure daw. Baka failure. Sa ilong Sa ilong din. Failure sa ilong, hindi sa Parang cheeks. maganda nga yung ano niya, yung pagkakagawa kay Pablo. Ay, mamaya, may balita tayo tungkol sa The Voice Kids. Ang cute. Talaga. Incidentally, si Pablo nag-concert sa Robinson's Galleria at talagang OA yung Nanonood security. ka? Hindi. Oo. Hindi.
Ayun na naman kung nanood ka. Ha? Ako manonood ako. Hindi ako manonood kasi ang daming tao, hindi ko kaya. Ang daming tao. Kasi talaga nag-ano sila ng security ng bongga. Tsaka may mga sinara sila. May mga sinara silang portion ng galleria para maging maayos yung pagpasok ng tao. Tapos umaga pa lang, pinapakita na, well, I see sa IG ng Robinson's Galleria, pinapakita nila na ang haba na ng pila sa mga kainan. Syempre, alas 6 pa o alas 5 yung show niya or alas 4 usually, di ba? Parang 11 a.m. pa lang, may mga tao na. Syempre, para makakuha sila ng pwesto dun sa panonood kay Pablo. Solo lang si Pablo kahapon. But anyway, di ba, hindi naman din na issue Wala kung masama, nagpagawa diba? o Wala na yan. Hindi na issue na ngayon yan. Correct. Diba? Pero kasi syempre, alam niyo naman yung mga tao hanggat hindi ka nagsasalita at Correct. wala makitang iba kundi yun, pupunteryahin at pupuntaryen. So okay na rin yan na sinagot na. Yes. Diba? Importante sinagot. Yes, ang ating mami. Kick of the Week brought to you by Ubo 24/7! 24/7! Maraming salamat kay Beth123. Yes. Nagbigay siya ng 25 pakulay. Okay, ito Yes. na. Dapat alam niyo na. Ay. Ito na, Content Movie, nagkaroon na ng ticket selling, PhD. Yes, nagulat din ako. Parang ngayon lang ba nangyari yan? Na sobrang Advance? Sobrang advance. 2 2 months months. pa kasi November 13 pa ang showing ng Hello Love. Again. Pero as early as last September. week, ay meron ng ticket selling. Ba? Grabe. At sabi, ang balita ko ewan ko, although hindi ko to sobrang confirm, sold out na raw yung sa mga, siguro mga days na nirelease nila. I think 80 cinemas na yung nirelease nila for that ticket selling. Grabe. So, siguradong box office. Kasi ang paniniwala ko dyan, ginagawa dahil siguro may pressure talaga. Kasi number 2 nga naman siya sa all-time. At number 1 sila dati for the longest time. Hanggang napalitan ng Rewind itong recently lang. So siguro baka may pressure talaga sa kanila. Kailangan mahigitan natin yung Hello Love. At maibalik natin sa numero 1. Mahigitan natin yung Hello Love, Goodbye. At mahigitan natin ang maybe, ang Rewind. Feeling ko ganun yun. Kasi although nangyayari, lalo pag mga Hollywood movies, yung mga Avengers, mga kung ano, may advance selling Pero ito, parang ngayon for pa a lang, local, diba? correct. Yeah. For a local film. Congratulations! Sobrang aga, Hindi pa nga sila Gabi tapos na. mag-shooting. Hindi, tapos na. Tapos na ba? Well, I don't know kung may shooting pa sila dito sa Philippines. Pero, I guess, almost. Siguro yung mga ibang finished. eksena. Baka si Alden tsaka si tapos na. Yung iba lang mga eksena ng mga second, Sabi po ni Jethro, invite raw po natin si Alden. Talagang in-invite ko na si Alden. Tagal na. Alam na niya yan. Siguro bago to mag-showing, kukulitin natin. Yeah, oras lang ang kailangan. Sige. Pagbibigyan tayo niyan para makatulong kasi ang lakas talaga ng tandem na yan. Saka nag-oo na yan talaga sa akin nung pang last year. Nako, ate si Alden walang Ano? Kung umuwi si Alden, walang issue. Umuwi na si Alden sa akin one time. Kayo, tignan mo na. Totoo to, sa Bataan. At least sinaamin niya, ha? Naku, mako-connect na naman yun. So, posible si Ken. Oo. Lalo Hindi pag... sila sa akin kasi talagang umuwi ang turn ko. Nag-open sila ng McDo. Sa Bataan? So, kumain sila ng ice cream. So, nag-open ang McDo. Si Ken, merong restaurant doon sa Balanga, Bataan. Ikaw rin ang nahuhuli. Tigilan niyo si Ken Chan. Naman. Tigilan niyo ako! Dahil sa pulang araw, Rochelle Pangilina, Minura Netizen, at David Licauco, umahani ng papuri. Oy, magaling. Grabe. Etong si nakakatawa. Drink muna ako water, ha? Oy, grabe. Grabe. Kasi sisigundahan ko yung David Licauco na pinupuri Ikaw si talaga. Rochelle, yung particular scene na yan, hindi to, yung particular scene kung saan, yun na yung time na siya ay hinalay ng mga Hapon. At yung anak niya, kinailangan niyang i-let go. In all fairness to Rochelle, ang ganda naman talaga ng pagkaka-execute niya na yon. Kaya naman, umani ng papuri at may isang netizen na hindi napigilan. Sabi niya, parang ang galing mo dito, something like that. Ganyan. Sabi ni Rochelle, na-appreciate daw niya yung papuri sa kanya. Pero medyo, limitahin din natin ang salitang ginagamit. Kasi nga, nagmura na. Anyway, yon. Then,
alam niyo ba kung sino talaga ang napupuri? Of course! Talagang medyo, siguro nasabi kong sa billing on top pagdating sa aktingan dito sa Pulang Araw, it's no less but David Licauco. So, napapabalik ako dun sa panahon na na-interview ko si David namin sa press ko nung naging movie nila, yung kasama sila Kiko Estrada, ano ba to, yung bad, yung barkada movie na yon. Kung saan, nagulat ako. Actually, nagulat kami lahat kasi kinamusta ko lang kumusta yung Pulang Araw, yung taping and all. Tapos sabi ni David, parang I'm really giving my best here and so totoo lang, nag-expect ako na mapansin. na manalo ng Best Actor Award. Ay. So, it's a very big award, di ba? So, sabi namin, wow! Ngayon lang kami nakarinig in a way na talagang directly coming from an actor, yung ganong salita. Pero pwedeng pinagbibiro lang siya, pero alam mo naman biro. Pero pwede rin totoo siya doon kasi nga may pinaghuhugutan siguro siya na I really gave my best, which is true. Dahil kahit yung mga mata ni David, natuto na siya ngayon kung paano gamitin. Natuto na mga mata. Before kasi Di na masasabi mo sa mata ni Banok David. talaga siya dati. Hindi siya Ham ganon actor. kagaling umarte. Pero this time, in all fairness. Uma-agree ako dyan dahil napapanood ko ang mga eksena niya. Parang hindi nag-agree si Umag-agree ka. David. Panoorin mo Hindi niya kasi. napapanood. Pero kung mapapanood niya, Ayaw nga niya So, i-watch. dito sa Pulang Araw kasi, siya talagang masasabi mong nag-improve. Kasi, sina Barbie, si Dennis Trillo, si Alden, alam mo Expected magagaling na na. sila di ba? Ito, tama naman yung sinasabi ni PhD na yung pangako niya, or yung sabi niya, sana mapansin o mabigyan siya ng award, makikita mo naman dun sa work nung Iba kahit pag din. nag-deliver siya ng Two-in-one, di ba? Totoo! Kahit na pag nag-deliver siya ng mga Japanese Kanya-kanya lang yan. Ay, ako, alam niyo, hindi ako masyadong pumupuri talaga kung hindi ka puri-puri, O ano ba, pati nga yung mga nagba-viral yan, sumasayo-sayo siya, no? Din tayo lang ang walang comment. Din, wala sabi tayong ni ambag. Travel pag manood mo si Ding Jun, Ay, manood na grabe. din daw ako. Wala tayong ambag, June. Basta David, kay David. hindi lang dahil sa magaling ka talaga, nag-improve yan, yun na lang. Never ko sinabing magaling umarte si David, only this time. June, mag-comment Balikan tayo. na lang natin si John Lloyd Cruz. Nag-official na Yan, magaling yan. bilang Apollo Kibuloy. Bagay. Yes, Petsy, ikaw Bagay. naman. Yes, nakausap kasi namin ni Dean June Nardo. Recently, si attorney Ferdito Pasio. Ferdito Pasio. Attorney Ferdito Pasio. My friend. Controversial. Oo. Ganito, si Atty. Topacio, kung majority ng sambayan ng Pilipino ay, in a way, ay against kay Kibuloy, si Atty. Topacio naman ay naniniwalang inosente si Apollo Abogado kasi Kibuloy. siya, di ba? Ay, wala na ako sinabi. Basta Hindi, inasabi abogado niya. siya. Siya lawyer No. Isa sa mga. Diba? Yeah. Yun pala. So, alam mo natin kung bakit. Tapos, Ayun yung edited yan Edited edited na. yan. Edited yan. Hindi yan legit. Oo, edited yun. Hindi yung legit. Naku, may mga lumalabas na mga video. Hindi, kasi ito pa lang si John Lloyd Cruz inopera ng, hindi ko alam kung Borracho Films ang magpo-produce, di ba? Or may iba pang production outfit. Pero sabi ni Atty. Topacio, hindi pa man nag-iingay, hindi pa man nagkakaroon ng kontrobersya itong si Apollo Kibuloy, ay talagang may plano na sila at interest na gawing pelikula ang buhay. Dahil aminin na natin, talaga namang makulay, di ba? Diba? Tapos ang inofera nila dito ay si John Lloyd Cruz na ay kung tatanggapin to ni John Lloyd, ang bongga. Magandang comeback niya ito. Tingin ko, mapoportray talaga ni Lloyd yung buhay talaga ni Kibuloy. Yeah. So tinanong ko ngayon, tinanggap na po ba ni Lloyd? Ano niya? Sabi niya, well, kailangan niya munang basahin yung script daw. Alright. Tama Na siya din naman. nagsulat? Ay, hindi naman niya Hindi niya siya favorite na writer. nagsulat Kasi naman. diba, nagsusulat kasi siya. Ito na, speaking of nagsulat. Oh. Di ba din? Kasi nung nilaunch, natatandaan nyo, nung nilaunch yung official entry for 50th of Metro Manila Film Festival,
hindi napasama sa listahan ng based on script yung kanilang movie na Gringo na sa story. Nakasama pa nandun, Nandun pa, present pa si Sir Gringo. At ang bida doon ay si Robin Padilla. So, during the press conference, si Atty. Topacio ay naupo sa unahan. At nagsalita. At sinabi, nag-question kung bakit yung pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner is ... ay kasama. Parang ganon. To think daw na ito ay isang kopya mula sa isang 1955 Pinoy film Movie. na Dahil mahal kita yan. Nakalimutan ko, hindi lang dahil, basta yun. dahil sa'yo, dahil whatever, Saan na napanood niyo yun, ha? Sa lungkot ang tinanong ko ngayon, si Atty. Attorney, for the record lang po, napanood niyo po ba yung movie? Oo, napanood ko. Dahil ako ay mahilig manood ng mga old movies na Tagalog sa YouTube, sabi niya. So parehong-pareho daw, except, siyempre, nung time na yon wala pang OFW, which is the character of Vice yata dito. Ngayon, ang gusto lang daw niya mangyari, ba't daw hindi bigay ang respeto? For example, dun sa writer na yon at lagyan ng adaptation or based off. Based on ano? Based on, gano'n. Parang itong writer naman yata ngayon, wala na sa kamalayan niya. Itong Hindi kasi minsan kasi yung mga pagsusulat, nagkakapare-pareho talaga yung sa tagal ng panahon. Hindi mo maiwasan yun. Question. Na sinabi ko rin nga, sabi ko, pero attorney, naniniwala po ba kayo na parang sa panahon ngayon, parang there's no such thing na as original. Yes. Ay, hindi daw. Well, Ay, basta collector ko yan ng painting ko, kaya no comment. Mag-comment ka! Hindi pwede. Ang daming pinili ni Atty. Freddy Topacio na painting ko, no? Ay, kaya pala. Anyway, naganap yung yung media ko na yan doon sa Kamuning Bakery. Of course, na ating kaibigan na Wilson Lee Flores. Diba? So, yan. With matching take home na Pandesal. Ubi pandesal, dami. and everything. May mani? Oo, meron siyang manina. May si Wilson? Oo. Nandun nakakalat sa Kamuning Bakery, yung mani niya. Ay, ginagano ba kayo? Wait lang, yung Gringo, nasan pala? Kinonfirma na rin ni Atty. Topacio. Yung story niya yan. Meron pala. Sorry po, Hindi, Din. So, ikaw na. No problem. Diretso mo na. Diretso mo na. Ikaw yan. Kasi ayoko na. Oo. Ayoko baka mag-walk out ka. Recess na! Hindi, sige, tuloy niyo yung kwento. Yan mo na. Oo. Sinabi na, natras na. Atras na. Dahil nga, hindi pwede si Senator Robin Padilla, kaya ayaw naman niya ipilit. Na basta na lang, ituloy-tuloy ito na nga. Alam mo naman si Robin ngayon, di ba? Masyadong aktibo. So, hindi natuloy sa MMFF? Hindi na ba? Siguro nakapasok ba? Sorry, nakapasok ba? Hindi. Yung based on the finished product kasi. Meron pang pwede i-submit yun. October yata yun. Next month yata yun. So, yung sa finished product. Matawa. Natatawa ko sa mga comment. Bakit? Ayaw mo na yan. Recess na May mani doon kila Wilson Flores sa Kamuning Bakery. Interest may mani pala si Wilson. May mani na. Sabi, Kamuning Bakery ano mani niya? May garbo. May ano? Pinag-uusapan na talaga mani. Basta. Hubad o may balat? Labi ni Ismael Bernal. Inilagak na sa libingan ng mga bayani. Yes. Yan po yun. Nagkaroon ng simple rights. Sino ba? Sa isang ron, dumato si Joel Lamangan, di ba, national artist. Nagkaroon ng program doon di ba? Si yung Bayani, yung kanyang pamangkin na si Bayani Santos, ang nagpaabot ng ganyan. Correct. Yung balitang yan. May mga inibita sila sa family friends, para may mga everything. May mga seremonya pa silang ginawa. Parang ayun lang ginawa. Direct Lino Broca ba? Sa ano din? Ano ba siya? Hindi Is he pa. a national artist? Yes. Nauna pa siya kay Isma. Pero hindi pa siya nakalibing sa libingan ng mga bayan. Siguro mayroong kailang may proseso siguro pinagdadaanan yan. Ismael Bernal, relasyon? Relasyon, himala. Yes. Okay. Yung hinugot Broken ka marriage, sa hinugot ka sa langit ni Maricel Soriano. Siya ba yun? Oo, Ismael yun. Okay. In fairness, Gaganda mga movie niya, Spiram ng Isang Umaga. Ate Videl. In fairness. Bongga. Okay.
Oo na. Ito na. Heart Evangelista may 2 movie na gagawin at isang series October PhD. Ay, gusto ko yung balitang yan. Yes, kasi nakinig ako, nanood pala ako, rather, ng kanyang IG live na isang araw. I think bago umalis si Heart to, papuntang, saan siya ngayon? Milan. Divisoria. Italy. Ay, bongga. Si Heart. Oh, yan. Grabe. Alam mo sa Divisoria lang may pa. nagtanong kay Heart. Sabi niya kung kumusta na yung movie, di ba siya gagawa ng movie. So sinabi ni Heart na may 2 movies siya na gagawin by next year. Isa dito, sabi niya ay medyo sensual. Gusto naman daw niya ng something na medyo dark yung character or gray pala. Tapos yung isang movie, siya daw ang may konsepto nito. It's a romantic movie. Pero matutuloy lang daw yung movie na yon kung a-approvean yung casting na nasa isipan niya. Pero hindi niya sinabi kung sino. Oo. Sinong producer? I think baka GMA Films to kasi under GMA si Heart. 2 sa GMA, bongga siya. Wala pa sinasabi ha. Tapos sabi ni Heart, baka daw ito na yung mga huling pelikulang gagawin niya. Sabi niya. Kasi? Siguro iba naman ang gusto niya. Okay. Tagal niyang walang pelikula, ha? Talagang si Heart hindi na siya masyado into acting. Pero gusto rin naman niya na every year, once in a year, meron siyang ginagawa na ipipresent, lalo na sa mga fan. Tapos dito ako nagulat, meron daw siyang gagawin, surprise pa nga ang sabi niya na teleserye this October. So, hintayin natin yon. May nakapagsabi naman sa akin na hindi siya yung talagang typical teleserye. Parang it's like a docu. Baka ganon, yon. Invite raw po si Heart dito. Invite mo. Madali na ma-invite si Heart. Pero, nasaan kaya si Heart? Nasaan kaya, di ba? Susunod tayo sa Paris. Sabi ni Jonah, invite me. Ay, ako, I love to invite Heart. Napakasarap kausap niya. Magbaling kausap. Super. At magaling na actress talaga si Heart, ha? Di ba nanalo na ng award dyan? May Best Actress Award dyan. Si Heart. Hindi ko sure. Yung character niya, teacher siya sa bundok something. Basta ang title parang bundok. Bundok sa teacher o teacher sa bundok? Bundok siya, teacher. Isa kayong bundok sa... Yung character niya, yung teacher siya sa kabundukan, something like that. Basta may award siya doon. Nakalimutan ko ang title. Bundok sa teacher? Teacher sa bundok. Ano ba? Parang choco na gatas o gatas na choco? Pili ka. Parehong masarap. Okay, ito. The Class at the Boys Kids Philippines. Bonggang pilot episode. Ano ba yan? Pareho ko napanood yan nung Sabado at Linggo. Siyempre, unahin natin sa The Clash. Iba rin ang mga pahataw nila. Kantahan sila ng emote doon. Yung opening number nila talagang pinaghandaan din. At ang stage, Pero hindi naman hanggang opening lang. Hindi lang hanggang opening. Since mga ano na sila, mga regular na mga singers ang iniikutan nila doon or ang iniikutan ng ginajudge nila doon, iba ang level ng kantahan. Pero mas masaya ako. Personally, mas nasiyahan ako doon sa The Voice Kids. Kasi unang-una, ang ganda ng stage. Parang nanonood doon sa The Voice of America talaga. Kumpara doon dati, with all due respect, ako dati po akong taga-ABS. Ang daming beses ko nang naano yung The Voice Kids sa ABS. Maliit lang kasi yung stage sa ABS. Dito, bongga. Ang ganda ng mga camera shots. Tinatanong ko nga kung si Johnny Manahan yung director eh. Kasi si Louie Ignacio yung director dun sa The Clash. Na nasa Kuala Lumpur ngayon. Tapos itong The Voice Kids, hindi ko maalala kung kasi sino to yung ex ni... Louie Ignacio, The Voice Kids, hindi ko lang alam. Oo nga, baka hindi ko alam kung si Johnny Manahan or what. But anyway... Hindi naman nag-direct si Direct Jen. Direct Misa, no? Direct pa rin, no? Ang ganda, ang ganda nung concept. At saka yung mga bata. Although, syempre, pag ikinumpara mo dun sa mga coaches, hindi pa sila ganun katitindi kagaya ni Sara, ni Bamboo, ni Leia. Pero, in all fairness, ang uhusay ng mga coaches. At nakakaliw nga yung isang bata dun eh. Si Mac. Si Mac na 6 years old na taga Pwede. Hindi siya inikutan ni Stel, pero si Stel ang pinili. Nakita ko nga yun. Nagpapahingal yun. Panood ko rin yun eh. Kasi di ba kung sino yung umikot nung ka lang pipili? Hindi siya inikutan ni Stel, pero siya yung pinili ng baget. Sino coach ang gusto mo? Diba? Coach Telmo. At ang kukulit nila, Pablo, tapos si Billy, and of course, si Papa Dingdong natin, ang husay-husay ng
talagang magtawid ng mga... So magkasama si Pablo tsaka si Stealth dun sa isang show. Para silang judge. Diba? Para silang judge with nag-iisang girl. Ganun pala. Ang saya. Bata naman to kayo pag-handle ni Ding Dong. Kailangan careful din siya, di ba? Alam niya yun. Lalo yung mga hindi naiikutan o hindi napipili. Hindi dapat yun, mabantayan. Kasi syempre, parang rejection yun dun sa bata di ba? So, maganda. Sa isang eksena nga, ay doon nga kay Makmak, sinabi ni Stel, ako ang yung magandang konsensya. Siyempre, nag-emote na naman yung mga agad-agad na mga kasi kanya-kanya silang paandar. Cute lang. Masaya. Masaya. Sana dumire-diretso. Yung The Clash, okay din. Hindi ko kasi napanood yung The Clash. Napanood ko sa CCI. Kagabi napanood ko ito. Masaya to. Masaya. Yung gano'n lang sa Makmak. After that, natulog na ako. So yun po, nasa ano na. Suplado talaga. Ito sa Bersosa, walang bala kumatras. Saan? Saan? PCPHD, invited ka. Of course! I was there. Diba? In your Sa territory ko yan Anyway, birthday kasi ngayon ni Sam Bersosa, ni Congressman Sam Bersosa. Ayan, dyan nga ginanap. At in fairness naman, let's give it to him. Namigay siya ng ito, yung maraming siomay cart na kumpleto. May gasol, lahat, pati yung mismong siomay. Pati yung mismong siomay, pati yung nalagyan ng siomay, lahat. Kompleto. Gaano kadami? 100. Wow! Good for 100 din na. At ito din yan. Akala ko, ang binigyan niya lang, mga taga doon sa mamamayan ng Manila. Hindi. Merong as far as Caloocan, Novaliches, meron pa nga yatang hindi lang siyang senador. Ha? Hindi naman. Mayor muna daw. Mayor daw! At kinukuha naman. Mayor. Binabi naman niya. Kasi daw marami ding nag-uudyok sa kanya. Dahil yung pagtulong naman daw niya, sabi niya, naniniwala naman ako kasi sa front row pa lang, talagang marami ginagawa na mga programa na pagtulong. Tapos nasundan pa nga ng kanyang show sa GMA, yung Dear SB. Napapanood ko yun. Sabi ko ngayon, okay ka lang ba? I mean, kasi parang sa pagpasok mo dito sa Manila, lalo na sa pagiging mayor. Pagiging alkalde, pagiging mayor, kumbaga ang mga babanggain ay sobra. Ay talagang pader. Of course, si Yorme. Isko Moreno, sabi ko, kung pagbabasihan kasi ang survey, talagang ang laki, leading talaga si Yorme. Tapos sabi naman niya, nakahanda naman daw siya kasi parang ang katwiran niya, marami din nagsasabi na kapag nagpadala ka din ay hindi mo kaya yan, ay wala walang mangyayari sa'yo. So, siguro sa kanya, gusto niyang subukan. Gusto niyang gusto niyang subukan. Tingnan niya kung ano ang magiging kahinatnan. Tinitignan ako ni Junardo. And kanina sa ginatap na yan, talaga naman na-surpresa si Kong kasi talagang wala siyang idea na although maraming beses na siyang sinurpresa ni Rian Ramos. Kanyang girlfriend. Pero kanina kasi, ang alam daw talaga niya ay may shooting ba or taping si Rian. At hindi nga daw siya masyadong nagkakatsa. Tinulungan na daw siya ni Rian kagabi na mag-ayos nung yung mga giveaway. Pinamigay na yan. Kaya alam niya talaga wala. Tapos dumating din kanina yung kanyang family, yung kanyang nanay, kapatid, pamangkin at anak. May anak na pala si Congressman Sam. Medyo gaano kalaki? Mga siguro tingin ko doon mga nasa 10, hindi kasi 9. Diba? O mga gano'n na siguro, yon. SV pala ang tawag sa kanya. Well, SV, yes. Akala ko Congress ulang tatakbuhan niya, magme-mayor pala. Wow, gandang labanan sa Manila to. Oo, di ba may survey na nga lumalabas? 4 yata sila na maglalaban-laban. Si Mayor Hani, si Yorme, siya. Sino pa yung isa? Hindi ko kilala. Si Din kilala niya. Hindi niya pinapansin, hindi mo alam Siya lang po mag-mayor Although si Yorme, hindi pa rin talaga formal, di ba? Na nagsasabi. What anyway, mga natin yan. Ang importante, sabi mo nga, may naitutulong, may natutulungan, may advocacy siya ganyan. Tumulong, di ba? The more, the merrier na tumutulong, go! Pero tulong na tama, ha? Tulong na tama, ha? Chosen few lang, Okay. Correct naman din. At feeling ko, knows niya yon. Yun na. Okay, mga kamarites, diyan nyo ba?
ating isang linggong chismis. Yan po isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na agad ang Dahu Abangan!